Good evening mga kamista, magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po sa ating YouTube channel, sa ating talakayan ngayong araw na ito. Welcome back po. Mga kamista, meron akong vlog yesterday na medyo nakakatawa. At ito nga po yung tungkol sa kay Senator Jinggoy Estrada at sa pagbibiro ni Marcoleta. Sinabi po kasi kahapon, kung napanood po ninyo or kung gusto po ninyong balikan, I have a vlog yesterday na yung umalma o pumalag o nagalit si Senator Jinggoy Estrada sa pagbibiro ni Senator Marcoleta. Kasi sinabi po ni Senator Marcoleta na safe ka na. Safe ka na kasi sabi po kasi ni Diskaya nung tinanong siya ni Senator Jinggoy Estrada kung meron daw po ba na involved na senador sa mga lagayan o kickback na nangyayari sa DPWH o sa mga kontraktor. Ang sagot po ni Diskaya ay wala. Kaya biniro po ni Senator Marcoleta itong si Senator Jinggoy Estrada at sinabi niya, oh, safe ka na. So kaya nagkaroon po ng konting tampuhan at nag-walk out po itong si Senator Jinggoy Estrada dahil siyempre nasaktan yung ego ng mama kasi alam naman natin na meron siyang dating problema na kinasangkutan niya. Pero mga kamista, sa araw na ito, just an hour ago, bibigyan ko lang kayo ng konting background na bago po ang ikot ng mundo. Nabaligtad po ang ikot ng mundo na yung dapat ipagdiwang ni Senator Jinggoy Estrada na walang kasangkot na senador ay para po bang nabago ang kwento. Kasi ito pong si Engineer Bryce Hernandez ng Bulacan District ng Engineering ng DPWH ay ipinakontempt kahapon. Ipinakontempt po kasi siya ni Marcoleta at ni Erwin Tulfo at ni Jinggoy Estrada. Kaya nakulong po itong si Engineer Bryce Hernandez sa Senado. At hindi nga po siya nakauwi. At ngayong araw na ito na nakatakda na siya ay umattend ng hearing ng Congressional Committee hearing sa Kongreso naman, ay dito po ay bigla pong nagbago ang tinig at tono ni Engineer Bryce Hernandez. And this time ay tiyak na magugulat kayo at mahuhulog kayo sa bangko pag narinig ninyo ang aking sasabihin at ikikwento sa oras na ito. Pakinggan po muna natin ang sinabi ni Bryce Hernandez sa committee hearing ng Kongreso para po unti-unti ninyong maintindihan. Dahil nagbago po ang kwento na baligtad, may senador na po nakasali. Pakinggan po natin muna ha. Eto po. Para magsalita po ako ng mga involved dito kung kanino po na po. Siyempre, natatakot din po ako sa buhay, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I've said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor? Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik niyo ako doon. Magsalita ka muna. And this committee will assure you that you will be protected. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assure bago ako magsalita. Can I have a 1-minute recess, Mr. Chair? Okay mga kamista, narinig ninyo, bigla pong nagbago ang kwento. Kasi kahapon po, puro congressman lang ang sangkot at mga binunyag ng pamilya Diskaya na involved sa mga kickback, sa mga percentage na kinukuha sa mga kontraktor. Ngayon po na bago mga kamista,
nagulat ako na halos mahulog ako sa upuan nung marinig ko ito dahil bigla po niyang sinabi na may mga senador na involved at humihingi na siya ng tulong itong si Engineer Bryce Hernandez sa Kongreso na huwag na siyang ibalik sa Senate. Kasi pag binalik siya sa Senate, ikukulong uli siya kasi nakakontempt siya doon eh. At hindi niya alam kung ano na ang mangyayari sa kanya. Dahil according to him, hindi po mga basta-bastang tao itong kanyang babanggitin. Mga senador po ito at mga may katungkulan at malalaking tao po ang kanyang babanggain na. At natatakot na po siya sa buhay niya at sa kanyang pamilya. Ang sinabi po kasi dito ni Engineer Bryce Hernandez, hindi na niya alam ang gagawain niya nung nadudong daw po siya sa Senado nung siya ipinakontempt. Nung nakakulong daw po siya ay nakapag-isip-isip na siya kung ano ba dapat niyang gawain. So pakinggan po muna natin yung sinabi rin ni Bryce. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, kapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Okay. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Narinig nyo mga kamista. Sinangkot na po ni Bryce Hernandez ito pong dalawang senador at inilabas na nga po niya ang kanyang nalalaman. Narinig niyo po, according to him, habang siya ay nakakulong sa Senate, ay nakapag-isip-isip siya. Siguro, yung mama, itong si Bryce Hernandez, naisip-isip niya, total, kung babagsak lang din naman siya, idadamay na niya talaga yung mga totoong tao. Kasi, ang mga kamista, hindi biro po itong pinagdadaanan ng mga taong ito. Sa laki ng mga pera na kanilang kinikbak o kinulimbat, siyempre kung sila ay malalaglag, siguro naiisip nila, isasama na rin nila yung mga totoong tao na nasa likod rin ng mga kademonyohan na ito na proyekto. Bilhin yung mga kamista ha, ganito. Si Senator Jinggoy Estrada, actually, ang sabi ni Bryce Hernandez, ay nagbaba po siya ng 325 million na budget para sa Bulacan flood control. Hindi ko na iisa-isahin kasi tatagal pa, pero yung amount nitong 2025 ay 325 million din po yung kanyang insertions. So ngayon, yung sa kanyang insertions po mga kamista, ito pong si Jinggoy Estrada ay humingi ng 30% na SOP. Pakinggan po natin ha. Medyo delay po kasi ang signal. Pasensya na po. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to. 30% ang commitment.
Yun ang agreement ng insert nung nagbaba ng budget si Jinggoy Estrada, 325 million mga kamista. Kung itong 325 million na ito ang hinihingi ni Jinggoy Estrada ay 30% na mababalik sa kanya. Tignan natin kung gaano kalaki ang ibinulsa ni Senator Jinggoy Estrada. Kung 325 million yan mga kamista, ita-times mo lang yan sa 0.30. Alam niyo po ba kung magkano ang ibinulsa ni Senator Jinggoy Estrada na nagmamagaling at kala mo kung sinong walang kinalaman? 97,500,000 pesos. Easy money mga kamista. Oh my goodness. Kaya talagang ako hindi ko sinasabing nagsisinungaling itong si Bryce. Pero siguro hindi naman niya isasama si Senator Jinggoy Estrada sa kanyang mga aligasyon kung wala siyang nalalaman. Kasi detalyado mga kamiste. Detalyado dahil siya mismo ang bagman ni Director Alcantara. Siya mismo. At sinabi rin mismo ni Bryce Hernandez na hinatid po ng kanilang driver ang pera kay Jinggoy Estrada. Hinatid po ng kanilang driver ang mga perang nung lumabas na yung pera sa GAA, sa General Appropriation. Siyempre, binaba na yung 325 million kay Director Alcantara. Siyempre, yung 30% ng 325 million, kailangan ibigay na yun doon sa nagbaba ng pondo. At yun ay walang iba kundi si Jinggoy Estrada. Oh my goodness. So, hindi po safe si Jinggoy Estrada na kagaya ng sinasabi ni Senator Marcoleta kahapon. So, Jinggoy is not safe, mga kamista. Hindi po siya safe dahil nagbumuka na po ang bibig ni Bryce Hernandez at binanggit po niya ang kanyang mga nalalaman. Ito pa ang matindi dyan mga kamista. Sa project na sinasabi, bawat project po ay pare-pareho ang presyo. 40 million, 55 million. Wala man lang butal. Samantalang yung project is magkakabit ng pump station at saka floodgate. Hindi ko maintindihan, iba-ibang lugar pero iisa lang ang presyo ng mga project. Doon pa lang kitang-kita mo na ninanakaw lang ang pondo. Kasi saan ka naman nakakita? 5 o 6 na project, iisa lang ang presyo. Para bang sinabi nila na isa lang ang sukat ng mga lake o ng mga ilog na kanilang kakabitan. Na iisa lang ang sukat noon at iisa lang ang lalim. Oh my goodness, kitang-kita. Nanakawin lang talaga ang pondo. Ito talaga si Jinggoy, hindi ito gagawa na ng matino. Nasangkot na ito kay Napoles, nakulong na ito. Pinawalang sala lamang siya, pinalaya lang siya on bail. Meron pa rin siyang kaso. Pero eto na naman, nandugas na naman po ang inyong butihing senador na Jinggoy Estrada na tama-tama nga, sabi kahapon din ni Marcoleta, nagbibiro siya nung nag-roll call siya. O, nung tinawag niya si JBRC to, ang sabi niya, ito po yung the good one. At nung sinabi naman ni Marcoleta, nung tinawag yung pangalan ni Jinggoy Estrada, ito po yung the bad one. Talagang bad. Bad itong si Jinggoy Estrada, mga kanista. Oh my goodness. At ito pa ang isang nakakatawa. Kasali rin po si Joel Villanueva. Kasama siya sa nagbaba rin po ng pondo doon po sa sa Bulacan. At ito po ay noong 2023 po yata. Pakinggan po natin ha. Medyo ipo-forward lang po natin ha. As per our District Engineer Henry Alcantara, dineliver ito nung lumabas ang mga item na to sa GAA. Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver sa kausap nila. Si Christian Santiago at saka si Andre Balatban.
Yan po yung pangalan ng driver na nag-deliver ng pera pabalik doon sa kay Jinggoy Estrada. Hanapin lamang natin yung itong kay Joel Villanueva. Medyo mahaba kasi ito eh. Ito po. First, rehabilitation of flood control structure along Balagtas. Ito Sabihin ko po kung galing din ito sa utos ni D. Alcantara. Medyo pasensya po, medyo mahaba. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senador Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. Okay, mga kamista. Narinig din po ninyo. Joel Villanueva, nagbaba naman siya ng 600 million pesos noong 2023 para po sa mga same floodgate din po. Alam niyo po ba mga kamista, yung floodgate po na kanyang pinondahan, lahat ang presyo 75 million. 75 million lahat. Walang difference kahit 1 peso. Lahat ng project na yon, ang total is 600 million. At lahat ng project ay nagkakahalaga ng 75 million. So, alam mo talaga na pag ang mga project na ganon ay ang pondo ay pare-parehas, kagaya na sinabi ni Senator Lacson, alam mo nananakawin lang talaga ang pondo. Kasi bago ka magpagawa ng isang project, may plano, may material costing, mayroong construction cost, mayroong labor cost, tas ipapabid mo. Bakit ang presyo ay pare-pareho, 75 million. 75 million na yung project ay nagtototal lahat-lahat ng 600 million. At ang SOP rin ni Villanueva ay 30%. Mga kamista, imagine niyo kung magkano ang ibinulsa ni Senator Villanueva noong 2023 sa isang project na ito, sa isang gaan na ito, sa general appropriation na ito. Kung 600 million po yan, times mo po yan sa 0.30%, ang ibinulsa po ni Joel Villanueva noong 2023 sa kanyang 600 million ay napunta po sa kanya ang umaatikabong 180 million pesos. Ang sarap ng buhay ng mga senador na to, no? Ibinoto mo para maglingkod sa tao, pero yung pala ibinoto para pag nakawan yung mga taong ibumoto pa sa kanila. So mga kamista, hindi po safe si Jinggoy. At si Joel Villanueva ng JIL ay Joel is lying din po. Joel is lying. JIL, Joel is lying. Mandurugas din po at magnanakaw itong leader ng JIL na ito. Senador at religious leader pero magnanakaw. Anak ni Joseph Estrada na isang plunderer din po na nakasuhan at napatalsik sa pwesto. Ito pong si Jinggoy Estrada, pangalawang beses na po niya ito. Sangkot siya kay Napoles. Napoles scam. Ilang milyon din ang kanilang ibinulsa. Ngayon eto, kasali pa rin si Jinggoy Estrada. Jinggoy is not safe mga kamista. Oh my goodness. Ewan ko, hindi ko alam mga kamista kung saan patungo ang ating bayan. Puro na lang pagnanakaw ang ginagawa sa atin ng mga politiko nito. Huwag niyong kakalimutan ng mga pangalang yan. Huwag niyo pong kakalimutan yung mga senador na yan. Huwag na huwag mga kamista. Dahil pag nakalimot na naman po kayo at muli ninyong ibinoto yan, patuloy lamang natin silang binibigyan ng karapatang pagnakawan muli tayo. Mga kamista, please subscribe, like, and share. Pakikalat po itong video na ito nang maklaman ng lahat. Kasi hindi po lahat ay naintindihan na mayroon palang nangyayaring ganito. Pakikalat po natin, pakishare po natin itong ginagawang kawalang hiyaan ng mga politikong ito. So hindi lamang po congressman ang mga kasali at nanghihingi ng kickback at
kumukuha ng malalaking pera para ibulsa, kundi senador din po, at dalawa na nga po ang binigyan ng sample nitong si Bryce Hernandez, na sa tingin ko is very reliable person kasi siya ay sangkot din dito. Kasi kung wala naman siyang alam, wala siyang masasabi. Dahil sa marami siyang alam at sangkot siya dito, alam niya kung sino ang mga kasabwat at kung sino ang mga tawag dito, ang mga namamayagpag na politiko. Dahil yung pong mga politiko nagbibigay sa kanila ng ano ang nagbibigay sa kanila ng pera. Sila ay legman lamang, taga-deliver para sa mga politikong ito. So mga kamista, paki-subscribe, like, and share. At kung kumabot ka po hanggang dito, thank you very much po sa iyong panonood. Pakikalat po natin. At please, comment naman po. Gusto kong makita ang inyong comment. At tulungan niyo po ako na lumago pa ang ating channel, mga kamista. Tuloy-tuloy lamang po tayo. Isisiwalat natin itong mga kalokohan ng mga politikong ito. Hindi po pwede na hanggang kwento na lang. Kailangan ikalat natin. Palawakin natin ang naaabot nitong mga impormasyon na ito. Nang sa ganon matuto at makita ng mga Pilipino kung anong kawalang hiyaan na ginagawa ng mga politikong ito. So mga kamista, paki-subscribe, like, and share sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum. God bless us all. Hanggang sa muli.